Mga kaibigan, welcome sa ating official Filipino broadcast. Southeast Asian bakbakan, mainit na laban to, the baby ha. Yes sir, nakita naman natin lahat ng mga nagdaang laro kanina, puro 2-1. Mainit talaga yung bakbakan. 6 na games, no? And yung maghaharap para sa atin dito, heavyweight matchup. This time, Nemesis with Kuya Mo Jobs na to. Tatlong Yes. Thai players against Execration, walang kabayas-bayas, the baby. Ano pang hinihintay natin dyan, Derek? Ipakita mo na sino ba ang ating head-to-head matchup. Yung 23 Savage and Palos, the baby. The Take mo dito. carries, no? Ayan. Gusto ko itong matchup na to dahil kahit pa paano, I mean, ito yung mga stable na nakikita nating mga teams talaga sa Southeast Asia. Top Medyo dog sa carries Nemesis natin. lang na napapa-open qualifies kasi compare mo dito sa XN na nakapag-qualify na ng isang event tas laging umaabot naman sa may finals ng mga close qualifiers natin. No? So yung Nemesis yung may kailangang patunayan dito. Especially si Savage dahil kahit pa paano medyo tumataas yung expectations ng mga tao dyan lalo na nung nagbalik siya dito sa C. Kaso lately wala pa silang na-achieve kaya kailangan na nilang magpakitang gilas dito. Yes. So yun na nga, para sa ating head-to-head match-up. Kahapon, tinalo ng Team Nemesis, yung Yakult Brothers. Yes. And binisikan lang naman with a 2-0 victory, no? And yung nakalaban nila, which is Cookies version 2 na nalaglag na Totoo. kanina, no? The baby. Buti nga hindi sumabay yung playtime. Akala ko pasama nadali nung game Buti, 1. ganda nung reverse sweep dito naman ng playtime, no? So may pag-asa pa sila. And direct, may pera pa ba tayo tomorrow. dyan? Check mo nga. Tingnan mo, exit to eh. Lang hindi, ano to. Kakakta. Akala mo nagpa-winner ka playtime, hindi? Ino mo talaga, inuubos nyo na naman yung paglapag natin dito, game. Nyo? Pakita mo na yung drop. Nyo! Kayo yun eh. Pakita nyo na yung drop. So yun na nga mga sir, shoutout sa mga tropahan natin dyan sa Facebook, YouTube, and Twitch. Please do like and share yung ating stream. Maraming salamat. No? Yeah. Mamayang mga around 5 PM, meron din tayong live sa Stream B. PGL Walakia naman ng Western Europe. No? So magiging dalawa na i-stream natin guys. Kung gusto nyo pa ng mga more Dota action, antabay lang kayo dito sa may Quenic, no? And speaking of, gusto ko tong bakbakan nitong dalawang team na to. Nakita ko yung drop nila eh. Lately yung XN nakita natin puro Huskar. Meanwhile, ito namang Nemesis puro Razor. Or Razor sila, no? Gusto ko makita kung magkakabigayan. Actually, kahinaan ng execution yung Razor na yan. Kasi nung sa Reconex, dyan sila nadali. Totoo. Yung Razor pick na yan eh. So, Razor boy pa nga yun. tingin ko dapat i-eliminate na nila yan kung sakali. Alam naman na yan. Game natin, no? Alam nila, yun kanina before ako pumunta dito, nung sakto, sabi ko, punta na nga ako dito mga 3:30 kasi baka matapos yung game, naunahan nga kasi yung playtime, di ba? Kanina pa ako nakatambay dito. Nakasalubong ko yung AXE boys eh. And yung pinaka-positive dito naman sa series na to is Southeast Asia versus Southeast Asia yung bakbakan natin. Classic na to, lagi nang magkalaban. Guaranteed yung upper bracket finals ng isa sa dalawang team na to, no? Kasi May Beachy Gaming pa may sa baba. Beachy Gaming sa baba. Ang kalaban nila is Reconex, boss. no? Dalawang team na yun, wala tayong Pinoy dun eh. Nandito sa may taas eh. Ito yung mga inaasahan natin na sana pumasok. May Pinoy pa dun sa may finals. Ayun! Finally, draft na din tayo, no? Again, shoutout sa lahat ng mga tropa. Mainit na bakbakan. Ano na-expect mo sa series natin, the baby? Ako, nisip ko game to pwedeng match eh. Depende sa XE dahil lately parang yung XE nakikita mong medyo solid and kahit pa paano napaka-consistent nila. Southeast Asian team. Kumbaga laging sila yung nakikita natin dire-diretso, hindi nalalaglag ng lower bracket. Laging nandun nga, nagwe-waiting dun sa may finals ng mga qualifiers. Ewan ko lang kung hanggang dito may execute pa nila yun. But speaking of Huskar, tinanggal na nga ng Nemesis. Ayaw nilang makalaban ang Huskar. Mainit-init, no? First ban agad nila yan. And yung Razor, wala. Nowhere to be found pa dito. Ayan, hinintay mo eh. Sila ba ang magte-take first pick? Let's see, Nemesis. Ang daming open eh para sa first pick ng Nemesis. Pwede pa sila mag-tiny dito or yung mga Tuskar. Pero more likely, Razor nga kasi yung lagi ko nakikita ang hina-high pick nila. Sa kanila, no? Pagdating sa gameplay naman nila, Yakult Brothers, medyo na-tested sila doon. Game number 3 din sila. Hindi rin biro kasi lineup nung Yakult Brothers na yun, diba? Mga ninilat yun, boss eh. Init nung matchup. So, first pick will be tiny lang muna for Team Nemesis. Nararan sa mid and position 4. Yung nagiging answer naman agad dito for Bob. Nirekta na nila yung mga Spirit Brothers ni Bob. Kailangan mahawakan dito. No? And isa yan, Ember the baby.
Alam ko, enjoyer talaga si Q nitong Tiny. Pero kasi most likely, base sa mga pinipick din ng Nemesis, every time nagta-Tiny sila ngayon, si Mac gumagamit eh. Hero naman yung Mac talaga. Si Boy Bato to eh. Pag Tinyhin mo, pag Earth Spirit mo, makikita mong nagpe-perform talaga. Bob knowing na puro ganito yung nilalaro niya, more on Spirit, Storm, Ember, paulit-ulit na ganun yung ginagawa nila. So, ay, pwede na natin isipin na baka Ember mid nga ni Bob to. Yeah. Tsaka yung prototype ng gameplay ng Team Nemesis kasi more on create ka ng space dapat talaga ever since nung si Savage nag-start ng career niya. Gusto niya high ano siya dito, high form eh. Ganun kasi talaga Diba? pag bubuo ka ng team, boss. Like, may example yan to, may 23 Savage ka. Ano ba yung role nito? Super carry to eh. Ito yung mga hero nito, nagmo-morph dati, di ba? Gyrocopter. Ngayon, sa nakikita natin sa patch sa kanya, nagtatry siya mag-adapt, gawa nung nag-start siyang maglaro dun sa OG. Pinipilit niyang maging utility din eh. Yung mga nakapag-Wind Ranger, mga Weaver, sumasama agad sa teamfight. Pero knowing Savage nandito sa Southeast Asia, alam mong super carry yung role niya. So, kailangan samahan mo siya ng mga kakampi na makapagbigay ng space. Bumalik naman si Kuya Jab sa kanyang feeling eh. Isa to sa mga kasundo niya talagang off-laner din. And isa sa mga space maker ng Southeast Asia. So, fit naman siya dun sa playstyle nila. Radiant team pick. So, Palaka, second yung pick, pinanggal nila. Turn to piss. gonna be Skyrat Mage. Okay. May chance, hindi, tinanggal. I'm surprised na Execration yung nagtanggal ng Treant Protector dito, no? Kasi bayad na bayad si Christian Mark dyan eh. Perspect din kasi yung Nemesis, tapos nandyan si Joe eh. Sa bagay, no? Kaya ayaw mo rin kay Kuya Joe na siya din yung humawak niyan. Kaysa mainis ka sa trend, Ban na lang, no? mauna naman talaga sila mag-pick eh. Respeto mo rin. I like it, yung perspect nga na idea doon, no? Maraming comment na tinanggal sa Facebook. Away kasi kayo ng away dyan. Hindi, isang tao lang siguro yan na nag-spam. Kape at Biscuit, Boss Kimo at Boss J. Send mo na, Boss Alan. Wala pa kaming SB dito. Mahaba-habang series to. Dalawang series to. Oo, Parang SB dalawang talaga. series yan, diba? Hirap din kasi, nakahapon, wala nang baso dito. Paano magtitimpla ng kape? Gusto ko po naman yung kape. Dumodoble ka dun eh. Oo, diba? Kumbong, sarap eh. Hindi ba Sige. sige, Paela. Ikaw na. Basta galingan mo. Tiwala naman kami sa OBS, Huwag lang yung mga delay shit. Galingan mo lang din yung mapa-awareness mo. Mahusayan si Paela sa pagkakamera. Di ba Taskar kasunod nito, the baby? Nag-ring master na eh. Depende. Parang, gusto mata dito, kumuha ka muna ng core para kahit pa paano yung tiny flex pa. Pwede mo sabihing post 4 pa siya, pwedeng i-mid. Sa bagay, no? Para along the way, ma-adjust mo pa. I like it. First pick naman sila in a way eh. So kahit magtatlong core sila agad na i-show, walang problema, 18 pick eh. So, third pick tayo. Potential off-lane siguro for Jabs. Ano na ikinikinita mo dito, the baby? Razor. Pag gusto niyang maglabas ng Razor, ganun eh. Hindi pa nga tinitake, no? Feeling ko naman, prepared na yung execution dito. Hindi na tinanggal. Kung lalabas, meron na silang game plan kung sakali, no? Ang Razor naman ganyan, yung mga nag-opt-in, wiwiberan mo lang yan. Pero SF yung kanilang, uy, gusto ko to. Kahapon yung mga napanood ko Ember high pick, biglang SF ang ka rin. Kung hindi ako nagkakamali, kala ano ginawa yun eh. Sa playtime. Sa playtime. Kalaban nila yung BC Gaming, SM, nag-SF. 10 seconds Mainly, focus ako nun sa may Western Europe Ito rin naman maganda sa SF in a way, no? Parang 5 seconds pag pinik mo siya ng high pick, pwede mo siya i-flex. Yeah. Nai-carry naman talaga siya, namimid din siya. Radiant team pick. So, Brew, Master Master for si Unit, Execration. I like it. Ganda nung third pick nila dito for Tino, no? Ngayon kasi hindi na rin yung build ng Brewmaster, hindi na ako nakakita nung nakamax na yung second skill, yung Cinder Brew. So kahit ano isama mo dyan, okay lang. Kumbaga parang nagmamax clap na ngayon yan eh. Gusto mo na nakamax clap ka, so ikaw na rin yung gumagawa ng damage dun sa Cinder Brew. Tapos itong Faceless Void, no? Nung nakaraan kahapon, ang daming mga games sa Western Europe ng Faceless Void carry, the baby. Carry ka mo, pati post-4 kasi Post-4, nalalaro oo. naman siya, so okay lang. But ito na, nilabas na agad yung more feeling pops. Feeling ko ipopospor nila, the baby. Kasi si Skyrat Mage, madalas si Christian Mark, siya naglalaro din yan eh. Pero kasi sa ganitong style, pwede pa nilang i-carry. Dahil makita mo, 10 SF Morph yung seconds kalaban eh. So, okay mag-void din yan eh. Si Palos, isa naman doon sa mga enjoyer ng void carry. But let's see kung doon ba yung tungo nila. Dahil gusto ko itong ginawa ng Nemesis, yung port pick, morphing na to, parang, pwede mo sabihin morph game to, once magkamanta ka, wala na yung threat sa'yo na papatayin ka ni Skyrat. May pan-dispel ka, may Ember ka rin na pwedeng kopyahin, and in a way, may void pa. Hindi natin alam kung ano pa nga itong void na to kasi. Ano yung kaya yung morph, pag nakakopya yung void, isip mo may time walk.
May wavy na, may time walk pa. Pero tingnan mo yung read nila dito ha. Still they ban out Ursa. So nandun pa rin kasi talaga yung annoying na possibility. Tsaka parang kung more Faceless Void yung matchup, parang late game, no? Pagdating sa Morphling ni Savage, very scary din. Pero tsaka kasi like yung mga nilalaro 10 rin ni seconds Jabs, remaining. no? Ito yung favorite ni Jabs ngayon eh. Lagi ko nakikita sa kanya itong mga kuka. Ngayon, kung 5 seconds sa lineup mo, remaining. SF and Morphling ka, gusto mong magkaroon to ng initiator or tank eh. Pwede ka ata sa Doom eh, if you're Jobs. Parang Sige, medyo ito ayoko nung Doom. Magiging greedy kayo eh. SF ka na. Sa, may Morph ka pa. Jabs to, knowing na si Jabs yung naglalaro, tapos pinakuha mo ng super carry si Savage. Parang, I told you, gusto ko nga, magka-tank lang sila dito. Example, mga Axe, magti-team item, Tide Hunter, magti-team item, Centaur, magkaka-team item. Mas gaganda pa yung drop nila kapag ganung style eh. nalatag na rin kasi yung baraha dito ng Nemesis eh. Si Q na yung gagamit ng Alam mo Tiny. ng tiny support, di ba? No, okay. So, nag-iisip pa sila kung ano yung kailangan nilang alisin na carry. Draw Ranger. Ang So kanilang talagang napili. all in sila dun sa read nila na support yung Faceless Void. Ah, No? And then Underlord, eto, very... Pamban nga naman yung Underlord din. May ano kay, may bro ka, may faceless ka, may silver ka. Ano yung root? Ano yung Tide Hunter na yan? And then magsisettle sila sa Tide Hunter. Na yung kulang mo eh. Tangke na magti-team item, may spell. Bone Clinks ka na rito siguro. Kung gusto mong i-dominate to, gusto mong i-own siya sa lane, Clinks yung isa sa pinaka-option and okay lang din naman siya against Diba? Morphling. 10 seconds remaining. Bone Clinks na, Solap. No Pero anong take mo dito kay Solap if ever hindi siya mag-Faceless Void? Which doctor to last week ba? Abaddon. Abaddon. I like it. Abaddon. I like it, the baby. For the long game tayo dito. Over, no? Yung game natin. Parang okay, nagbe-benefit naman lahat ng hero nila dun sa time zone kasi pause for ano na to, Faceless Void eh. So lahat ng mga to, mga low cooldown yung spell like Ember, Brew, Skyrat, especially Abaddon din. Makikita mong magkakasa ng spell to pero like mag-Abaddon sila dito, okay lang din si Tide Hunter dyan eh. Happy si Tide Hunter Kalinian eh. Ang hirap lang pumatay sa part ng Team Nemesis dito kasi Abaddon with the borrowed time, Brewmaster with the Brew Split, madula si Bob dito unless mag-asim lang talaga si Bob sa Ember niya, no? Tapos may Faceless Void ka din. Parang Skyrat Mage lang yung easy pick up talaga dito sa lineup ng XA, di ba? Actually kasi parang yung sa X yung mas mahirap i-execute eh. Like parang feeling ko once magkaroon ka ng debuff, kunyari magkaroon kayo ng mga Lotus or like 4-stop, ang hirap pumatay sa lineup It takes time din bago sila makadamage. Sunugin ka pa ng Radiance dito nung Compare mo Abaddon. yung Nemesis, parang once magka-item yung Tiny, nakadagger. Yung SF, nagkaroon na nung SF mid to eh. So alam Yeah. natin, dagger pati kaya Yasha yan Yes. eh. Once magkaroon ng pang-combo to, daling pumatay eh. May Tide Hunter ka pa. Yung toss, yung bihira, pero yung toss, Ginagawa na. Kahapon, lahat ng mga kinas ko, ganun yung nangyayari. So game time na tayo mga kaibigan. Kompleto na yung draft. I'm still looking forward ako sa draft ng Execration. Eto, nire-rage bait ako dito, naiinis ako eh. Wag. Kimo, daming ebas. O, hindi ako magsasalita. Okay, analyst ako dito, hindi ako magsasalita. Para libre yung trabaho ko. Pagbibigyan kita. Nire-rage bait mo ako eh. Wow. Nire-rage bait mo ako. Nagigigil ako sa'yo. Ayaw mo magsalita ako. Nagpapa-rage bait tuloy si The Baby. Inunahan ko na nga. Inunahan ko na kayo mga rage baiter ngayon. So simulan na natin yung bakbakan. This is game number 1. Third series natin ngayong araw. Yeah, Ang ganda. mananalo lang naman, guaranteed yung kanilang upper bracket slot. Isa lang naman kasi yung ititake. Thankfully, yung OG nga, di ba? Direct invite na din sa laro na to. And direct yung mga natirang logo lang, patanggal lang tayo. Alam mo, ito yung namimiss ko kasi like, siyempre medyo matagal-tagal din tayo hindi nakakita pa nung LAN event. Yun yung gusto ko eh. Yun yung namimiss out ko na tuloy pag talagang nagpahinga tayo ng December. Yes. Alam mo naman kasi Christmas season, di ba? Ngayon pagpasok ng January, puro close qualifiers, open qualifiers yung nakita natin. So dito mo na mamimiss yung mga big event eh. Bago mag-start, no? Around 29 yung natin, yung is it Dream League? Dream League, Mauna? no? Oo, mauna yung Dream League ng ngayon January 29. Ilan lang naman yan eh. Oo, so 2 days from now yun. May init-init na nabakbakan. Main stage na tayo ng mga top dogs, top teams, mga invited, yung mga nag-qualified, Inubos lang tong mga qualifiers, guys. Pero ito yung mga paset nila dito. So, time zone nga yung kinuha ni Faceless Void. Kay Tide Hunter lately bumabalik tong Krill Eater. Hindi masyadong pinopokus ng mga team yung isang paset. Yung makunat. Ito yung kapag nagkaka-level siya, lumalaki si Tide eh. Yes. Tumataas yung damage niya. Especially kapag nakakuha yung Anchor Smash. So for Kuya Jao, siya magbe-babysit as usual for 23 Savage Morphling. Jobs taping palos na agad dito, no? Pang good luck. Me tip me 23.
Mainit ang dance floor. So, on it with his Brewmaster itemization. For kuya mo on it dito. Nakikita ko kasi dito kay Brewmaster, dalawa yung binibuild ngayon. It's either nagbe-bezel or yung straight Aghanims. Straight Aghanims. Yung Radiance din. Nung kasi Pagka mayaman sa lane. parang bezel tas nag-pipe eh. Pero may napanood din ako, nag-bezel, nag-ags. Meron din talaga, straight through, threads, naka-ags. Maganda kasi yung Aghanim scepter niya agad ngayon para mabusap mo na yung primal speed mo. Hindi ka pa naman problema. Kumbaga parang nabuo mo na agad yung item. Tapos third, fourth item pa nga, nire-repressure na agad eh. Oo. Diba? Or Octa rin kung kaya mo, Yes. kung mayaman ka naman. Tsaka kung ganito yung kalaban mo, puro mga naghihil-hil. Morphling, masarap beselan to eh. Isa lang po ang makukuha sa close qualips. Ang gusto ko lang dun sa Brewmaster na naka-Aghanims, ang bilis mo ma-transition. Kumbaga after mo mag-ags, yung iba nagre-recta, straight, nagkikiras. Meron pa akong napanood na brew na parang siya yung bumubuhat eh. Europe ata yun, Sino? hindi nagkakamali. Grabe, si Ace, nagwawalis yung brew. Parang late game, maray-click na yung Brewmaster. Hataw-hatawin ka lang. So game time tayo. Nag-late smoke yung side ng execration dito. Pero Mac will be spotted. Ganda kasi nung early observer nila, no? So may info na agad sila dito for Mac. Looks like bottom lane may action tayo if ever. Laki nung SF ni Mac dito, ano kala mo? Si Doom eh oh. Yung pakpak niya kasi. Oo. Pero si Shanks, mga kaibigan, sa kanyang faceless boy. Time zone to, no? Time zone. For Shanks later on. Gamer rin si Chance eh. The battle The time zone is begins. real. Yeah. Kala ka naman walang pause, tapos game 3. Eto na yun. Sinisimula na agad. Starter na yan, no? But lately dito sa CE, parang, especially dito sa qualifier na to, itong PGL, sa Southeast Asia, taas ng win rate ni Boyd. Yung sa Europe, hindi ko pa tinitignan kasi hindi pa naman ako magkakas eh. Pero ito kahapon, halos lahat ng mga may Boyd game, nanalo. Ultimo yung first game, kanina, nung kinakasila Jobs, nanalo din yung Boyd. Naka-chrono pa yun. So baka si Boyd yung swerteng hero ngayon. Base sa drop, saan kayo dito? Gusto ko yung drop ng Nemesis dito. Kahit may totoo ng exe, kung base sa drop, parang mas madaling laruin yung hero nila. Ako, execration. Ganito na lang, the baby. Game 1, SB. Pag talo ko, ako bibili. Pag talo kayo ko bibili. Yun na lang. Ano? Take it or leave it. Come on. Di Come na- on. Yes, di na yes, no, parang- no lang. Yes, yes, no, no lang. Naka-exe kasi ako dyan. Kahit pa. Naka-exe kasi ako dyan. Ayoko, Panindigan mo yung- naman tayo based on panindigan drop mo eh. yung drop, Kaya guys. tuloy, naka-first blood na yung execution dito. Si Bob pa yung nakakuha. And that first blood, syempre guys, for inquiries, just message ko yung page po, no? Kung meron pa kayong mga information. May sasagot po sa inyo doon, 24/7. And that's because of that early observer rewards. Nag-pay off dito, Mac. Shutdown siya agad. So, okay lang naman for him. At least, balik naman siya dito. Tsaka sino yung first blood sa kanya? Hindi ko rin nakita eh. Si Bob. Si Bob mismo, no? So, medyo magagang advantage din for Bob dito sa lane. Pero when it comes to pressure, kaya naman may pagsabayan dyan ng Shadow Fiend, no? And eventually, once mag-level 3 yung SF talaga, kaya ka nang bulihin. Dahil ano to yung Shadow Mare to, yung race na nag-i-stack up. Yeah. Ang sabo kasi nun, di ba? Like, naka-exe ako sa parley dito, nakalapag ako sa exe, tapos nalabanan ko At yung exe. least, pag natalo man exe game number 1, may kapi ka. It's a win-win ka pa rin. Matalo ka man, nagpakapi ka, panalo execration. Pwede mo gawin yun kung hedge yung gagawin mo, pero kung hindi, sabaw yun, gagi. Para mong niloko yung sarili mo dun. Di ba? Magkapi na lang tayo dyan. Wala nga, iba may tubig na ba ulit? meron na. Ang Mamaya. problema mo dyan, wala kang baso. Mabanatan ko yan, kung saali. Nakuha ko nga sasama ko yung baso, para kang masarap yun. Good plan yun ah. Alam ka namang hindi ka magkape dito. Dalawang Radiant's series. courier has been killed. Shoot yan. Radiant's courier has been killed. Kailangan pa naman talaga ng Ember to, no? Yung binigay nilang Dyer's advantage kay Bob kahit has pa paano been yung mga killed. first blood ka dito sa may game. Mapapaaga yung bote mo, mas makasurvive pa eh. Mas makasurvive ka compare mo dun sa, alam mo yun, ginagapang mo pa, kailangan mo pa ng 400 gold, 300 gold. Etong naka-easy first blood ka, nung may bote na agad si Bob. Speaking of bote ni Bob, no? Kailangan niya lang medyo mag-ingat dito ng a little bit. Is very low on HP. Sometimes kapag kinakalculate mo ng ganyan, diyan ka pa nadadali. Oo nga. Ay no, tita mo, pinaulanan na siya agad din ng race. Pero healthy pa Ready naman. naman siya, dahil may salving hawak si Bob.
And also may ginamit niya na rin agad yung kanyang magic wand. Ano? For Mac dito, after naman niya ma-first blood, magkanda may lasita niya with 10-0. Ito na. Okay na rin ba siya? Hindi ko napansin. Dahil healthy naman yung CS na, no, kahit pa paano. Kaso lang, pre-lane si kuya mo Onyx dito ha. Eh, sa lane ni Savage. No? Hindi ko rin kasi alam dito sa ginawa nila. Si Tiny yung nilagay nila dito Kaya sa nga eh. taas. Parang, ano to, dinisent lang ba nila para kahit pa paano yung Si Tidehunter Q? Ringmaster yung magkasama? Ayaw mo rin na si Ringmaster nasa baba eh. Mostly sila Panto gumagawa niyan, Team Spirit, yung gantong klase ng setup, di ba? Kung nandito yung Impalement Arts, mas maharas mo tong Void pati si Blue eh. Compare mo dito sa baba, pag ang Impalement Arts kaya Ayan putik na. lang eh. May sumagot na pala agad, the baby. Maraming salamat kay Boss Jopet. Ayan, ng Papa SB. May sumagot na sa'yo? Ay, yan ang gusto ko. Order mo na. Ba't kasi gusto mo pang magpustahan tayo ng SB? Pwede naman kung may mga libre na lang dyan. Pero it's another kill para sa side ng XN. No? Na-takedown nga nila si Ringmaster dito. We love you so much, boss. Mag-thank you kay Boss Jopet. Thank you, Hindi Boss ka na Jopet. magtitimpla. Hindi ka na the magtitimpla. baby. Order mo na. Alam mo na yan. Wala pa. Later. After na nito. Pagka pinadala na sa atin ang tips. So yan na talaga yung masakit na race, boss. Level 2 na race. Ngaw kasi talaga dyan. Yung dalawang race, automatic masasalo mo. Yung first Hindi race kasi. na lang pagka medyo talaga makulit ka sa dance floor eh. Yung kasi problema, Mili, kasi gusto mo lalapit ka sa creep wave. So yung race medyo madaling itama para sa'yo. Automatic. Lalo na kung yung intention mo talaga may lalasiting ka. Wala eh. Sasaluhin mo talaga unless hindi mo gusto pirahin, di ba? Sinisinta ka ng race, oh. So, Lamang naman talaga si Eson against Ender, kaya kahit yung sagot nila eh. sa may bottom lane, Kuya Jao, konting kulitan. Press position 5, question mark. Pero wala kasi Kuya mo Jao sa kanyang respective lane. Meanwhile, Bob naman ma-zone out Nag-grenade ng sila. race doon. There's the blood grenade, slowing them down a little bit. Thankfully, nandun. Pinato si Yung toss. Bob. Aray ko. So, Bob will go down. 2-1 tayo, no? Ganda naman nung nangyari kay Mac na yun. Nakakuha na siya ng kill doon, naagaw niya pa yung bounty. May water rune pa nga sa taas eh, kung makakabalik siya doon. Kinuha na ata ni Faceless Void. Yung water. Oo, the water. Si Palos naman dito, chill lang naman, ano? Pero yung kulitan nila, jabs pagdating sa last hit, 17 naman, decent. Makakalit kasi talaga sa... Yeah. Popperman lang din, no? Ay, anong Recta Radiance for Salap? Yan pa rin yung Agad? build sa kanya eh. Ayoko lang kasi ngayon sa Abaddon Carry. Itong nag-match, nawala yung effect nung third skill na sa mga illusions eh. So pag nag-manta ka, hindi na katulad nung dati, parang pagka-blink manta mo, mag-pro-proc agad yung third skill, ang lakas nung damage Yung slow, no? O, ngayon, kailangan ma-build up talaga mismo nung... Man of original. Oo, nung Mano-mano original mo na. yung ano mo. Yung third skill. Ano yun? Curse of Avernus. Lord of Avernus na yan. Clap lang naman for Tino. There's the toss, Q. Gusto punished. Kuya mo Onyx dito sa may top lane. And I think they are capable. Buti na lang nandito si Shanks to slow them down. The relation is real. Yes. So pwede naman bumalik si Kuya mo Onyx, ano? Pero when it comes to pressure, gandang performance right now din for Nemesis. Direct lagay mo yung Ay, teka, Nemesis Christian Mark? logo natin. Aray ko. Biglang sumulpot siya dito out of nowhere using the Twins Gate. Napadaan lang naman. Nag-excuse me naman si Kuya mo Christian Mark doon. Naka-ready rin si Savage eh. Nakapag-shift din siya agad. And again, big thanks kay Boss Jopet. Secured. Secure na pa yung natin. Parang ano naman yun, boss? Masyado ka namang generoso. Ikaw ba si generoso? Ay, kaso si Evan dito, delikado pa ng buhay. Mamamatay That's a naman kill. siya dyan. Mababawian naman din nila at ECQ. And now, 23 Savage. He doesn't have waveforms. Strength up lang. Black! Good body block. So, saan siya lulusot dito, no? Earn na din. Nandyan for Tino. Nag-cooldown na ulit. Pwede niya lagyan. Kaso lang, mapag-strength up at mapag-strength up eh. Magandang body block lang. And for Shanks, time dilation. Tumatagal Mamatay ata. Savage. He's gonna go down. Nag-dis na lang siya ng damage. Kung umabot lang ng at least millisecond dun yung avalanche, may chance mabuhay si 23 Savage. And makaka-HP pa siya. Sabihin natin, ma-takedown man din siya dun sa process, no? And happy si Tino dun sa nangyari yun. Nakakuha ka ng dalawang kill. Nagkaroon ng laman yung earn mo again. Then may salve pa siyang hawak. Nakita mo ginawa niya? Nung nakatakas siya, nag-earn salve na siya. Pagbalik mo, Savage, full HP na naman si bro. Happy ka sa mga ganong trade. Yung Happy namamatay talaga. yung carry nung kalaban, buhay ka. And right now, sitting at 2500, no?
Borp versus 3-1 na dito ni Palos. 600 na yun nilamang niya after that. Ito pa naman yung pangit nangyari dun sa lineup ng Nemesis, no? Dahil medyo greedy dito in a way, SF and Morph K. Dapat, nung pinik mo to, expect mo na maganda yung lane mo. Sabi natin, kung hindi 50-50, at least panalo ka. Yung SF, ayun, nakikita natin kahit pa Palo paano, na, medyo palo na siya namamalat pa. kanina. Pero itong Morph kasi, once mo unahang mag-level 60 group, nakakainis to eh. I-kick out ka nito agad sa linya na maganda sa blue, may pang-seed siya. Tapos kahit iwan na siya ng support niya dito sa lane niya. No? Yes, Speaking of sir. level 6, meron na nga si Kuya Motino. Nandito si Christian Mark, so Shanks, another pressure will be put here sa may top lane. Pero this time with Max na silencio por favor ni Kuya mo Christian Mark and no chance for 23 Savage. Still he has waveform pero kasi nandito din si Bob with the Remnant. And putos po nila. Eto nga si 23 Savage. Na cyclone pa nila yung Shadow Fin dito ni Kuya Mac. And Palos is Dami also ata to. here. Nasuslow na siya dyan, no? Nung awareness nga na third ni Palos. And aantayin na lang nila dito si Tino. Yes, silent na naman! Christian Mark with his silence! Hindi na sayaw na si Neneng eh. Sayaw Neneng na eh. Hindi pa sila tapos. Since Q, pwedeng ma-take down dito. Nilagyan ng konting tulong ni Kuya Mujao, mabibigyan din no ng save ng konti pero triple kill for Bob and things are getting out of hand dito sa nakalip ng biging sequence natin, the baby. Ang sarap nitong tuloy-tuloy na kill nila kasi kahit si Bob nakita ko naka-earn din siya eh. Ito naman maganda ngayon eh, kahit mag-earn vessel kayo, may magkakaroon ng slot dyan eh. Gumagana naman na ngayon yan eh. Kunyari nakapatay kayo, may hawak kayong earn vessel, pares kayo malalagyan. Sa part ni Jobs, hindi naman siya nag-take dito ng Ravish. And kung magtitipi din siya, tingin ko hindi rin ganun parang worth it, eh, no? Sa may top Ang galing na kanina. ginawa ng exit, kumbaga yung bully nila dahil especially MVP si Christian Mark doon. Isipin mo kung nakapag-reclaim, patay na si Bro doon eh. Mapipir yun, marerace ng isa. Kaso dahil na-silence yung SF, napahiya yung una niyang sayaw eh. And worse, dahil nakita nila na trap na nakapag-split yung Brewmaster, tumipi rin si Palos, talagang dinamihan na nila. Ni-numbers game na nila to eh. Ano nga naman magagawa mo doon? SF ka, wala ka ng backup oh. At isa naglalakad. Kung kumunek lang sana yung Requiem nung nag-TP yung Shadow Fin, possible na turn around yan kasi ma-fear sila, the baby. And nalaro ng malupet ni Kuya mo, Christian Mark. MVP siya dun sa naging game natin. Ang sarap nun kay Bob. Ito yung ayaw mo kapag kalaban mo si Ember, eh, hinakapatay itong hero na to. Dito nag-i-skill yan eh, sa kills. Kapag ka hindi na nakakapatay yan, yung tipo nakikita mo nagpa-farm yung Ember, bagal niya mag-farm eh. Hindi naman flash farmer tong hero na to eh. Pero once na-kill, matakot ka dahil alam mo mag-scale si Tropa. And plano nila yung toss play, 10-minute power run, that's gonna be an invis, makukuha, then Requiem play. Enough na ba yun to take down Bob? He managed to dodge it. Kamit yung kanyang slider face and then Remnant away, pero nakuha naman nila still yung power rune, pero nakumit mo doon yung Requiem of Soul. Pero nice try kasi kung tumama talaga yung race, patay naman eh. Hindi lang enough talaga yung duration doon nung naging fear, no? Para talaga matuspok na nila si Bob. Ewan ko kung kulang yung bana ni Macdon. Kasi tingin ko kung inabalance, di ba? Yan ngayon. Inabalance siya, dapat ni-race na niya. Sila naman yung go-go kung sakali. Buti na lang, nandito si Kuya Jao to save Tiny. Hindi naman ganun din ka-healthy pagdating sa buhay tong si Bob. Pero look, since nandito si Palos with the catapult creep wave, may intention talaga silang pumasag ng tier 1 tower. Oo, 10 minutes to. Ano naman eh, parang may timing yung siege creeps mo. Nakaka-XP na din yung Peaceless Boy dun sa may bottom lane. But here comes the aggression May once snow parehas. again. There's the Mystic Flare coming in from Christian Mark, shutting down Q sa process. And pwede na lang basagin, the baby. Ang galing ng XM ang rundown. Dire's middle Diba? tower is Ito na under may attack. transition nila. Yan, yung Brewmaster na nakamidas. Alam mong payaman yan, mag-aaga ni Skiras na agad yan, boss. And just like that, they managed to open up the map dito sa may middle lane. Hand of Midas for Brewmaster. I like it, the baby. Then saka siya dito mag-aaga ni Tino with the itemization dito, no? Nagamit naman niya yung earn eh. Nagkapatayan sa taas. Pinang-sustain mo sa sarili mo. Nakapampatay, nakakill ka pa, no? And ngayon, kung naka-vessel na kasi si Bob eh. Oo. So, hindi mo na kailangan mag-vessel. Okay na yan eh. Mostly ganyan, win lane ka, na-pressure mo yung carry. Recta ags na talaga, pero sabi ni Tino, nope. Para Bigas mamaya kung magiging dull moments man, kailangan ko na sumama, may source of income pa din siya dito, hinahanap pa. Tubong lugaw siya dyan, yung mga early midas na ganyan, the baby. Ang ganda naman yan eh. Pag nakamidas ka yung right-click mo kasi talagang bibilis yung farm mo ba in a way. Yeah.
So kahit na ganun yung nangyayari, still to objective yung na-take ng execration. 1k pa lang din naman, ano, kung nakaka-farm pa rin dito, especially SF. Masama niya pag nagtuloy-tuloy. Ito yung nakakatakot sa Dota kapag nabasagan ka na ng dalawang tower. Especially itong mid and yung carry tower mo. Ibig sabihin yan, lilit yung mapa niyo. Diyan, unti-unti aangat yung resources nila. And right now, kinokontrol na nila yung left side jungle. Sabi ng mga tropahan natin, antayin daw yung Morphling. Well, I agree, no? Yung Morphling late game pa din naman yung pag-asa nila dyan for 23. Kaya nga sila nag-morph nga. Late game yung gusto nila. Eh, tayo na lang. Yan naman nata yung meron yung Nemesis ngayon, no? Dahil hindi nila afford na lumaban-laban muna dito. Naunahan na sila eh. In terms of timing, pati yung itemization. Level ka eh. Alanganin, and Christian Mark dito is playing really good, the baby dito. Simpleng mga ganun lang ni Christian Mark na setup. Alam mo naman yung burst damage ng isang Skyrat Mage, no? Yung kasi maganda sa mga rotation ni Kuya mo, Christian Mark. May napala ka sa lahat eh. Yung Paldo. una, sabihin mo, kahit namatay ka, na-pressure naman, namatay yung dalawa. Tapos next rotation mo, nakapatay ka na naman ng Yung unang may rotation SF niya pa. sa top, parang excuse me lang eh. Oo. Tapos bumalik na siya. Mamaya na, sige, pa level 6 ko muna si Kuya Onit. Sarap na ng buhay niya eh. Yan, dyan naman magbe-benefit yung combo nila, no? Ember Spirit and Skyra to. So yung magical damage nila, as long as nagagamit mo rin yung Ancient Seal, may mapapatay at mapapatay ka ata talaga. Diyos ko. 9-3 tayo in favor of execration. Si Kuya Mokyo parang siya yung ano dito, decoy muna, no? Nagiging alay. Wala din kasi siyang pwestuhan. Bahay ni Tay dun sa baba. Yung mid lane yung na-free pero nagpa-farm yung SF. Ayaw naman niyang siya yung mag-show up dito. So siya yung parang gustong, alam mo yun, numakaw na sandali sa may mid lane sa mga creeps. Kaso na siya shutdown kasi siya, no? Ayun, no? Sample na lang, testingin ulit nila Kuya Shanks. Hindi, wala naman siyang kasama. Sinisindak pa lang, Sinisindak lang dito si Kuya Mokyo. Pero meron naman silang idea. And Obs game ha, pagdating sa Nemesis, ano ba, na-deward ng execration? Wala sila vision dito ha. So nasa Blind- sa lahat ng information, no? Tignan mo yung words ng X sa mapa. Oh, sobrang blind dito ng Nemesis. Ito yung mahirap nga kasi kapag naunahan ka bumasag, tapos nakikita mo naman yung ginagawa ng X, napaka-aggressive nila. Paulit-ulit nilang kinakain tong neutral area sa may is under taas. attack. Ayun na, dyan mo na makikita nga na, sabi siya kanina, mag-boost up na yung network difference nyo dito kapag kaganyan. Pero yung mga ultis naman dito, no, once maipasok ng Nemesis. Example na lang, yung Ravage hindi pa natetesting the baby. Ultimate combo yan. Ultimate combo yan. Crazy time requiem. With the Requiem, tapos magdadrop ka ng crazy time nga dito ng Ringmaster. Wheel of Wonder. And for the side of Nemesis naman, no, talagang tingin ko kailangan nilang mag-ano lang dito, mag-patience lang muna. I-avoid lang muna, no, the baby. As much as possible, Speaking huwag of ka mag-bleed. avoid amplified damage with a Mystic Flare. Sinong involved na naman doon, the baby? Tell me! CML, Christian Mark, boss. Hindi ganda ng words nila, boss. Oh. Kitang-kita yung pagkakatagos ni Morph. And worse, kaka-wave in lang. Pero lalaban dito ha. Actually yung Nemesis, may ispatan nila si Shanks. Hindi na mapag-time walk out. Naka-ready na rin yung Requiem. Bago pa siya makabuelo, na-avalanche na siya. Kuya Onit, may bro split. Look at that searing chain. Pero maisisave naman kahit konti ng Ringmaster si Kuya Jan. Yung ni Kuya Jan, wala sarili niya. Problema, dalawang support. Yung magiging Bawi and Christian Mark, let me take this kill. Ang hirap na nangyayari sa kanila. Gusto lang nilang bumawi sana ng area eh. Ba't kasi si Pestem Boy din yung nakasalubong nila? Testing void. And nakumit yung Requiem din doon. And after that, wala na rin silang fighting chance. Alam na nung SF na kailangan nyo na mag-back. Ano? Dito kaya nakatakot kalaban tong boys. Kapag yung nakita mo lahat ng hero nila, yung mga low cooldown na spells. Si Kuya Onit dito, 400 gold away na lang. Aghanims na siya, the baby. Aray mo, yaman niya. Pag nabuo, Ang pag level. nabuo niya, pwede na sila mag-Roshan eh, no? Tingin mo. Yung lineup nila medyo mabagal mag- Sakto to, nag-TP pa, Bob. Medyo mabilis. I think meron siyang haste run dito. There's the Wheel of Crazy Wonder. time. Mape-fear. Na-hypnotize, Medyo Bob. nauna si Kuya mo, Bob, sa first doon. And he's gonna get shut down. Sorry, miss, for Kuya Bob, no? Tanggal yung 5 streak niya. Thankfully, si Jow yung nakakuha nung tamis. Buti na lang hindi sa ore. Medyo ambitious din kasi yung gusto nila gawin. Yung combo nila manggagaling kay Skyrat, pati Ember eh. Pero yung mag-isa ka lang doon. Wala tuloy sumalba sa kanya. And worse, nakopya pa siya ni Morphling. Kaya naman masaya yung Morphling. Kopya mo si Ember, nakamax yung slide, pati yung first kill. Ang dali mo rin i-change yan. Yun din yung Dire's pumunta kay bottom Ember tower eh. is under attack. Dire Yung are scanning. marurut-rut ka, no? Radiant's Pero jabs, at bottom least tower makakabasag na is siya under dito sa may attack. bot lane. Dire's Ito bottom yung hindi pa tower natin is nararamdaman. Hindi pa sumasama sa action, hindi pa nakagamit ng Ravage. And ngayon,
Looking forward dito sa may middle lane yung side ng Radiant's Execration. middle tower is Pagdating under sa attack. items, Christian Mark yung magme-mecha for them. Shiva's wreck na agad dito si Bob. Turn yung mga pag-vessel. Ayun na yung tinatrabaho niya. Pero 23 Savage slowly but surely naman, no? Gusto niya lang yung catch up dito sa may Nemesis. As long as nakapag-farm naman sila, yung tipong mga segue sila. Okay pa to. Dahil piling ko naman once magkaroon ng manta yung morph dito, dun pwedeng lumuwag yung buhay niya or bumilis din yung network niya dito. Pero ito finally, pipe na din yung hero ni Jabs. Pwede na siya sumama. Parang hindi kasi siya kasali sa game natin dito, the baby. At the moment, hindi pa natin nakikita in action yung Tide Hunter, no? Na mag-take sila ng initiative na patesting nga ng Ravage lang muna para makapag establish din tayo ng control sa mapa. Kasi until now, hindi pa talaga sila nakaka-recover sa map game. Or may hinihintay na silang next Radiant item timing. Kasi nabuo naman na nga yung pipe. Yan naman yung essence kapag ka off-lane tank ka na bumili ka ng pipe. Gusto mong, as much as possible, isama mo yan eh. Yun yung purpose ng team item kaya mo binuo eh. Ang problema baka may hinihintay pa sila. Like siguro baka dagger ni Tiny, item pa ni SF. Hindi pa kasi naklik-click yung mga ibang hero din dito eh. And once makita ni siyang si Kuya Jobs dito, pwede mag-remnant yung Ember. Naka-ready na rin si Christian Mark. Pero iba rin yung Spider Sense ni Kuya Jobs no. Nakaramdam siya na something is wrong dito sa may triangle area. Iniwan niya yung farm ay neutral. Ayaw niya magpabonak dito pero Parlos desidido nang basagin yung kanyang first tower sa baba. Easy tier 1 na. Clear out na yung mga first tower dito. No? Sakto din, pang blink dagger niya to. And is going for a short next sa kanyang item build. Dire's No? bottom tower has fallen. Be sure nito yung pag nag-dead coil ka pa rin ata, ito yung nagkakaroon ng third skin. Yes. Baka yun yung bagong meta kay Ada din yun. Kailangan i-shard mo na rin. Tapos, ano bang i-item niya next dito? Blood Core? Dagger siya. O baba siya? Yung iba manta pa rin eh. Pero pwede nga naman din yung blood turn in a way. Kung gusto mong pumatay, bad needed ni Abaddon yun eh. Nandun yung attack speed, nandun yung extra silence. Maganda naman kay Abaddon pag ni-normal ka, na-slow ka rin. So despite na ang dami na na-take na objective dito ng Execration, still 1k, 2k lang naglalaro with 7 kills na lamang. Ito, palabas yung Rexe. mga objective. 19 minutes naman na, no? Pwedeng magkaroon ng Tormentor ng 20. Yung Roshan lang talaga, sabi ko nga siya medyo mabagal kasi yung hero rin ng Exe kumuha niyan eh. Kailangan parang may pick-off ka pa dapat gawa ng may Ravage kasi dito re-respect mo din yung Nemesis. And Savage, ito na, nagagapang na niya yung Manta style niya. And then Butterfly for his next item. Smoke play, here they come. Okay na, sasama na si Butete, boss. Hinihintay First natin. move para sa Watermelon. Savage nga lang, hindi naman mag-initiate doon yung side ng Execution. Nakakaramdam din sila na ginagawang bait lang si Savage. Requiem, pinapump-pig Ganda ng lang words doon. nila. And here comes the jump in. What a play by Q. Then drop ng time zone lang dito. Skyrock Beach lang naman yung na-takedown. Napalipad yung Tide Hunter for the follow-up Ravage dapat. So SF will go down and now here comes the Ravage pero hindi ganun ka-effective. Nope. Effective! Ember Spirit went down pero 23 Savage. May time hook siya. Kinopya niya rito yung Faceless Boy. Nahabulin siya ni Palos. Makapag-waveform out. Maaabutan kaya nila. Brewmaster catching Ringmaster na lang. Kuya Jao. Pero Ringmaster dito, tatry pa rin naman niyang makawala. There's the tricks of trade. Pero 23 Savage still wants to fight. Nandito pa rin naman si Kuya mo Jabs. Chunks might fall. Naputik! Mati-takedown kaya nila. Napotik shield dahil na 23 Savage mga kaibigan. He is very low and he is going to die. He make it. Nakalis, bro. Nakapag-portal siya doon, pauwi sa base. And medyo magulo na yung nagiging team fight natin. Nabuhay na lang muli. Eto nga si Q, but still hindi pa rin natin take down. Tino, Palos. Medyo matagal Ay, si Palos, pagdating sa damage pero wala talagang makapigil din sa Abaddon. Christian Mark biglang susulpot na lang din sa team fight natin yung mga nangamatay na hero. Nagbalik na. And round 3 na tayo sa ating team fight. Even the Shadow Pin is here. There's the Requiem but the borrowed time is on cooldown ng 8 seconds. Now Shanks, hindi nila na-takedown dito si Jabs. It's getting a bloodbath para dito sa ating top lane. Makikita pa rin siya ni Kuya Januel. Shanks dito with 2 seconds on the clock para makapag-time hook muli pero mukhang wala na siyang matatakbuhan dito. Aabutan siya ng SF. Mababa sa downstream. There's the waveform. 23 Savage takes him out. Ang laki nung... Okay po yun for Nemesis kasi parang feeling ko kung na-execute nila ng tama yung combo nila kanina ni SF, patay na yung dalawang support. Kumbaga parang naagaw na dapat nila yung area. Ang sama lang kasi talaga nung start dahil naunang mag-blink yung SF, nag-reclaim, nasabay niya yung Avalanche. Ang problema siya yung natos. Siya yung natos. Ba't naman kasi na balibag siya dun sa era? Gulat ako yung Cancel ni tayo yung reclaim mo. Oh my G.
Pero nasa sobrahan din nata yung Exe doon. Aha. Hindi na nila kailangan habulin yung Tide. Dapat naging satisfied na sila nung nakaalis yung Warp. Pero positive dito the baby, sila yung may chance mag-take ng Tormentor. Dahil Kasi nagalit walang naman yung mga walang spells. walang Ravage dito yung Nemesis. Nalobat daw yung mouse ni Sulap. Nasira. Ay, Diyos ko. Swerte part din talaga dun for Nemesis is nabitin sa damage kay Savage, nakapag-TP out pa. Isang kalabit na lang yun eh. Nakita ko yung item ni Palos, magpipilactor siya. Okay. Radiant's middle tower Baka is under attack. ito yung aba doon na magkakanda. Oo. Pwede yun eh, Pilac Soul Booster to eh. Kapag nagkanda ka, mabbreak mo nga naman yan. So, Shanks with the shard. Magandang bagay ito, baby. Mapag in and out siya. Zoom in, zoom out. Sa kanyang hero. At least pwede na magkamali si Boyd. Gano'n. Oo, pwede magkamali si Boyd. The reverse time walk. Sorry miss, no? Nagulat si Mac dito. Si Q, binenta siya eh. So, lalamang ng 5,000 na nakalamangan yung execration after nila makuha dito yung shard. Masama yung ginawa niya eh. Binato yung kalaban, binato ka rin. Is under attack. Balingbing pala yun. Solid na nung ano dapat, yung gameplay, no? Si Bob din na-burst agad eh. Kala ko pa naman sana makakawala siya doon. siya ata yung nadil nung Ravage. Itong pagka-Ravage, pinag-normal siya nito. Pasok din yung combo ng ano doon. Nung even yung Wheel of Wonder, di ba? Na-shoot din nila doon. Pakanda type nga yung abo nito. Kasi dito na, nakita mo na, binuo na yung pila, tapos naka-soul booster pa yung naka-Q sa kanya. So, Christian Mark, Guardian Greaves completed para sa kanya. So, solid sustain for execration, especially sa team fight later on. Mukhang yung support na nila yung mga bubuo ng mga team item dito na kung sakasakali dahil greedy itong big ni Tino eh. Midas Kiras, so gusto mo na mas maging big item na lang dyan. Baka mamaya yung mga Octarine, Repressure na sinasabi mo. Yun yung kailangan nila. Base sa item ni Scarlet Mage, next niya is Solar Crest eh. Smoke play for X eh. Ang hirap lang dito nga sa lineup nila kasi dahil mabagal mag-rush to, hindi sila makagawa ng play papunta sa Roshan. And worse, hindi rin ata pang siege pa tong lineup nila. Kailangan manalo sa team fight Sa team fight. Pero ang worst case na ang alanganin naman din for Nemesis is once down yung Ravage nila, ang hirap naman sa part nila dito may pag-team fight. Wala ka namang ulti. And SF might die. Mabilis lang to. Requemer again. Silence by Christian Mark. Shush. Ka sa akin. Tino with a mega kill streak. Dami rin kasing galaw talaga ni SF kapag nag-ulti. No, yung talagang call ko si Skyrat, kitang-kita mo yung ulti ka. Dopey! Shut up ka muna! Insta silence. So they might secure this tier 2 tower. Good find sa hero ni Kuya mo Mac dito. Pero Q nakita ah. So hindi mo siya hahabulin ng Bruce Split dahil pa-expert na din naman na for Tino. Okay na yun, naka-pick up naman sila. And binabasag ata ni Sulapsap yung top lane. Lilipat yung Rosh. Mali mo, pilitin pa rin nila. Kaya naman nata nila kung pipilitin eh. May Brewmaster ka. Kung kiras na yan, mabilis pa rin naman nata yung Roshan. For Kuya Jao, magko-contest ba siya dito or magdadrop ng vision? Naku po, free kill yan. Mali lang nasi dito. Namali siya ng nabusuhan dito. Alam mo naman yung mga Pinoy, pag namboso kayo, babarangay ka. Pero namatay actually si Tino. Hindi natin nakita. Sa Dahil baba tayo, focus tayo dito sa may bottom lane. I mean top lane. Pero across the map, yung trade-off na yun, ang ending pumabor pa for Nemesis. Happy sila sa ganito nangyayari, yung Nemesis. Hindi naman tuloy-tuloy na yung aggression na ginagawa ng X eh. Hindi na rin napupunta sa objective, no? So as much as possible, kung ikaw kasi yung Nemesis dito, laban tayo late game, morphling tayo eh. Lakas ng hero nila pag nag-late game mo, Tide Morph, SF. Compare mo sa X na baka mamaya may stack up yung Ember and Aba doon. Lalo na kung ganito yung build na ginawa din ni Kuya mo Palos, baka mamaya kagatin siya niyan. Ang Talisman of Evasion, Bata pa 23. Firefly na siya dito. Remember, top 2 na siya sa network natin kanina. Nandun siya sa spot ng SF. Bawi-bawi na yung more playing now while catching Q. There's the Mystic Flare. Toss. Pero di naman na tatagal etong si Q. Take down na ng mabilisan ng execration. Good find once again. Naniniwala pa tuloy siya ng Wilder Pops. Bigla siyang So Barfly completed for 23. Objective again, yung plano dito ng execration. Gusto nilang i-take down tong middle lane kung sakali. Yung maganda nga itong shard type ka agad, tapos magkakaanda ka naman kasi pala. Sulit nga yan. Hindi pa makakatangki-tangki yung
Buterte na yan dahil i-break mo yun with silence yung Skyrat, mamatay na yan. Tsaka parang secondary carry mo na rin dito si Kuya Onit, So SF, ito maganda the baby. Fresh BKB para sa kanya. Pero magde-decide yung execution na mag-take ng Roshan. 1 minute from now, lilipat na. So, i-abuse ng execution yung timing na yun. The problem is, aware kaya yung Nemesis. They're aware. Buhay naman na rito yung Tiny. Kompleto na sila. And sabi mo nga dito, the baby, it takes time Bakit talaga para makuha nila yung Roshan and magko-contest dito since Dagger is available na rin naman ata for jobs, no? I think bumili siya ng Dagger dito the baby, pero nagkaroon na tayo ng team fight. Pinampik lang naman doon yung Requiem of Soul. Gusto nila i-take down dito, is yung Tidehunter, ipop-pop doon yung Shadowfin Mac. Sumayaw na sapatos ng suot, napuno naman buhay nung Abaddon dyan, pero there's the Will of Wonder. Paano na didiscard yan to? Thankfully, may time zone coming from Kuya Shaft. And here comes the Ravage. Who's gonna die first? Emerald Spirit needs to be careful. Needs to be careful, pero Searing Chain ko connected sa dalawa. First one to fall will be Zhao. Dalawang Pinoy yung kukunin agad dito ng execution. And saka na nila isusunod yung mga Thai, Giatay, at tatlo, apat, kung sakali. Make it 4 heroes. Savage yung only lone survivor nila dito. And what a team fight coming from execution sa part na yon. Despite na may Requiem and Ravage the baby. Nasayang nila yung combo naka doon. Ang ganda rin kasi nung pagkaka-time zone ni Kuya mo Boyd eh. Naharangan sila, no? So wala silang ma-main target and worse, ang ganda pa na ginagawa ni Bob dahil pinapasok niya yung Ringmaster pati SF. Nagpapanik yung Nemesis eh. Tsaka yung pwestuhan nung Tidehunter sa Ravage, siya may high ground siya, parang gilid lang, 50% Wala kasi lang ginawa ng pagka-Ravage nung Ravage mo yung ano dun eh, mababa to eh. And I mean, pagka-Ravage siya, wala siyang ginagawa kasi nandun Nandun siya siya sa taas. 3-9. Tapos yung mga kalaban niya medyo malayo. Si Boy, dinahabol si Tiny, pati si Panda. Ngayon yung Ember, dinahabol yung dalawa. Si Tiny yung walang nakalaban eh. Tsaka ang utak ng exit dun, sabi niya, yung dalawang Pinoy agad. Yung dalawang Pinoy agad. Si Bob dun, si Kuya Jow, tsaka si Mac yung pinupuli. Unahin mo na ito dalawang Pinoy. Dalawang Pinoy muna. Naamoy nila eh, na pwede, sabihin na natin matagal, pero makukuha pa rin naman nila still yung Roshan. Aegis, advantage. Ember, no? Kuha. The baby, tingin mo. Or still bibigyan nila. Wala si Abel. Si Abel. Ay, si Abel. Lord of Avernus. Ang ganda nga nito kung kasabay-sabay na item nila. Kasi baka may vessel ka. Once gamitin nga siya yun, makakapunit ka. And yung bro may kiras din. Parang kompleto na yung sarsahog dito ng execration eh. And pa-Aghanims na rin. This is gonna be a dancing Ember for Bob and Christian Mark. Talagang top solid yung mga gameplay niya dito kanina. Ano, yung walang tapon sa lahat ng skills na binibitaw niya, no? Sobrang sulit. Ever Sulit din yung since. positioning niya. Sa bagay, ang dami mong bodyguard eh. Yung Aba nun, tank eh. Go ng go. Yung Ember, go din ng go. Yung may split, may void. Ikaw lang yung nag-isang reach eh. Si Kuya Joe dito mukhang masasave naman ni 23 Savage. Thanks to his tricks of trade. TP out. Wait lang, palos. Wala pa rin. Sige, parang tayo kagad. Okay, kailangan siyang puntahan ng teammate niya dito. Ratus! Mamatay siya. Borrow time, okay. Hindi ko may apa doon na morphling boss! Nagwawalis! Okay. Okay. Kuya mo sulap. Who's gonna pay for their loss? Payless. Palos. Kuya mo sulap. Naku po, mapapayaman niya pa si Morphling. Hindi, ano nakapag-cancel ng TP? Kinancel niya o na-cancel? Kinancel niya. Hindi niya tinuloy. May Morphling gago. Nakancel lang. Tutulak, no? Nandun siya sa pag eh. Akala niya hindi aalis na. So now, despite na nanalo sila ng 4-0 exchange sa team fight, na-acquire nilang Aegis, namatay naman si Sulap. So medyo nakahinga ton. And hindi lang basta yung pumatay sa side ng Nemesis doon, si Kuya mo Savage yun. Ay tayo dito, nararamdaman ko na yung hilig. Ito na yan. 3 games na ang game. Oo. Like, happy kasi yung... Sabi ko kasi happy yung Nemesis dito habang tumatagal to. Nakangiti sila. Ikaw yung Morphling eh. And for execration, no, ito kakakuha nyo lang ng Aegis ngayon. Namatayan kasi kayo ng carry bigla. So, wala kayong move na nagawa. Kumimo daw si Palos na Diba? babe. Tumalong eh. Kumimo daw si Hindi Palos. ko may move yun. Radiant's middle tower has fallen. Pumalos yun. Sumulo eh. Classic palos tawag doon. Sumulap lang ng alit. Puminoy, no? Yun na lang. So, BKB na din. Ito yung mga badly needed na item nila, the baby, no? So, yung mga blocking bar ng Nemesis. So, meron na rin si 23 Savage just to play it safe. Yung SF ka mo, nagkaroon pa. Ano to, going forward sa Aghanim Scepter. Nauna siya kanina eh. So, Axe for Ember naman. I think Dagger for Christian Mark. Meron na din siya for positioning. Tidehunter, bumili bigla ng 4-star. Parang naramdaman niya dito na pinapatay kasi tayo ng change pati Skyrat ko.
Meanwhile, ito namang SF. Is he going for Ags as well? Direct, Ags, napaliw Ags. na yung YouTube channel natin dito. May na-virus dito yung mga tropa. Oh. Direct off mo muna yung ano natin dyan, comment section sa ano. Pwede naman yan eh. Tapos balik na lang natin mamaya. Nadali na ng... Ay, hindi sila makakapag ano pala. Radiant Wag structures na, are okay lang. fortified. Hayaan mo siya mapagod, Radiant's kakaspam bottom dyan. tower is under attack. Nakaklik nila yan. Eh. So, babasa 4K yung kalamangan. 9K na yan, ha? Kanina the baby. Almost 10K. Namatayan nga kasi sila. Ang bilis naman ng recovery dito. Tingnan mo, farmer lahat yan. No? SF, Tide, Morphling. Kahit kasi tayo hindi kayang mag-clear out ng creep wave nito agad. Eh. So, Tormentor yung hinihintay ng exit. Once again, easy Tormentor. This time, Christian Mark makakuha. Shanks kanina yung first na naka-take, ano. May Radiant's pagaling ka na lang bottom daw tower mag-gate. is under Diyan na yan attack. eh. May agarims naman si Bob eh. Tsaka nag-i-scale pa naman sila. Ito mo yung build na ni... Ay, ako lang itong build ni Palos. Parang hindi carry to. Yeah, Brewmaster right clicker. Nakakira si Brew. Tapos Yes. naka-BKB. So, yun na lang daw yung physical damage. So, for Faceless Void, I think yung nadagdag na item sa kanya is Yule Scepter. Hindi, ito na, damage niya is 23 Savage. Ito na yung scary na Morphling. Once mabili niya na itong Daedalus, iskati na yung kasunod niyan. Talagang yung galawan mamaya yung Savage yan. The baby. Ang ganda nga nung ginagawa niya. Yung Abaddon yung kinukuha niya, hindi siya nag-greedy na yung Ember. Dahil kapag Abaddon kinuha mo, lahat ng spells dito ng XA, i-debuff mo lang. May apotek eh. So, kung for the butterfly naman din to, yung Blood Turn, no? Tingin mo, tutuloy ba, ano pa kaya, isulat dito? Hindi ko alam kung paano itong build ni Palos. Ngayon ko lang nakita. Magdi-disperser siya. Ngayon ko lang nakita itong gantong build ng Abaddon. So, wala akong idea kung... Hindi, naniniwala ako dyan, the baby. Oh, Blood Turn pa yun. Last time na may ganyang record si Palos, Luna Moon pang na naka-Wind Waker, the baby. Tsaka naka-Hex, na pull off. No, so... For Palos, dito naman niya gagawin sa Abaddon. Kung sa Ali. Yung Kanda kasi, para sa akin, maganda naman ito kasi may Tidal sa nakalaban. Pero nung off ka rin pa siya. Pero mahuhuli nila dito si Mac, hindi siya pwedeng mamatay. Kaki Cheese? Pwede niya i-pop yung BKB, pero hindi siya kinakabahan dito ha. Safety lang siya. He knows, mas save lang din dito siya ni Jao. Pasok naman si Jabs. There's the Ankla. Ember Spirit. Wants some smoke, pero high ground yan. May Aegis advantage. Hindi basta din ginaw ng Nemesis, no? Muntik doon yung SF. Hintay lang din ata nila to mawala yung Aegis ng XA before lumaban. Dire's bottom tower is under attack. 34 minutes na. Tignan natin kung lalaban na nga dito yung Nemesis dahil yung execution pa rin yung naging aggressive. Nagmamadali ata yung exit dito, Paps. Alam nilang may taking time bomb na kailangan nilang idiretso na eh. So, last tier 2 tower, mukhang mababasag naman nila. Pero, pushing kasi yung Morphling sa baba. So, yung backdoor protection na andyan lang din. Ano na lang, yung 35 minutes Shrine of Wisdom na lang. Yan na yan. Ito na yung sabi mo nga, more pring to na muna yung Daedalus, going forward sa Skadin. Kung sakasakali, pwede mo pang palitan yung bloods mo ng Satanic mamaya eh. Yun yung nakakainis yung Morphling na sobrang yaman. Ang dali yung kantiin yan. So, even na yung laro natin, after yung pagkamatay ni Palos, doon na pilayan yung execration, no? Kanina. Pag kasi ganong mga timing talaga, so kunyari mga 30 minutes, 20, sabihin natin mga 28 minutes onwards, dapat di ka na nasosolo. Lalo na kung ikaw yung core, dahil isipin mo, pag namatay ka, tenga na yung kakampi mo, ikaw dapat yung gumagawa ng play kung anong gusto mong gawin eh. Like, babasag ba tayo second tower, dadive ba tayo third tower. Eh ngayon, namatay ka. Wala pa sa'yo yung AD, so steady waiting na naman sila dito. Kamo talaga sa hindi makati. Kasi doon pa lang sa part na nagro-roshan, mag-isa na si Palos eh. Ito, kailangan na nilang i-push through to. Kumbaga, dapat may gawin yung X, eh, hindi na nila afford na patagalin pa to. So, dito sila ng damage sa tier 3 tower. Palos, siya nakatoka dito, i-pressure yung high ground. There's gonna be the toss play coming in. Uy, the break is there. Who's gonna pay for their loss? Their loss again, mga kaibigan dito. Na-take down yung carry. Miscalculation siguro. There's the Guardian Grips, mag-ahabol. Jabs, may Ravage, paalala lang. Etong Tide Hunter, makakawala naman sila pero still mag-ahabol
yung the rest of Nemesis. Here comes Q, catching the Spaceless Void with a dagger in Avalanche, and even Christian Mark madadamay sa party. And Okay. Nemesis, sila pa makaka-high ground. Enough yung 40 seconds dito, the baby, to pressure the tier 3 tower. Hindi ata siya na-break. Nag-over damage lang yung break mo. Tapos hindi na nag-proc yung ultimate niya. Kinaya, no? And now, maabutan pa si Tino. Sobrasado siya gamitin yung BKB. And eto na yung Nemesis, umaalagwa na. Shivas Abaddon at guard. buyback. No, binayback pa yun ni Sulap. Dahil hindi sila pwedeng mabasagan dito ng base. Buti na lang din, medyo maasim side ng Nemesis. Pero okay na sila doon. Na-force nila yung buyback ni Sulap. Nakita na nga nila yung tamis eh. Parang hindi pwedeng umatake yung Abaddon. Ito, toss back lang. Nakita na nila OMG! yung tamis. Nakita na nila yung tamis. Tinoss back lang si Abaddon. Boss, namatay. Ano yun ha? Halos walang ka-effort. Nag-avalanche. Tinoss back pa Yun punta lang, kay... yun naman yung natural play ng isang Tiny, no? Eh, nag-iba siya ng item dito. Instead na mag-disperser, ito, medyo may kabuluhan na to. Mjolnir. Kaso confusing na yung item niya, Pops. Wala na, parang hindi niya na alam gender niya rito, no? Like, ano ba to? Yung ginawa mo, more on skill damage to eh. Kasi nagkanda okta rin ka. Ngayon, bigla kang mag-Mjolnir. Kaya skill damage naman siya in a way. Pero may temong like... Okay, so, ano ba, babae na ba ako? Lalaki pa ba ako? So, hindi naman masama itong binilid na siguro kung talagang nagdire-diretso sila. Baka malaking factor lang din talaga kasi yung na-pick ko pa siya mag-isa. Doon naman nag-start lahat eh. Lamang pa naman yung ex. Sabi mo nga, 9k gold lead ito kanina. Kanina, nung nakuha Aegis. Ngayon, 7k na bigla for Nemesis. Ay. Kasi kung sama na si Palos, masusulit nila, mamumwersa sila ng teamfight sa Aegis, eh, no? Ngayon, problemado ka na. Hawak na ng Nemesis yung weapon. Kung ito pa yung makakuha ng Aegis dahil up na si Roshan. Oo. Pinapaganda lang. Item with Aegis. Hindi kasi na yung execution kapag ka hindi parang comeback game yung laro nila. Hindi sila yung lugi. Di ba? Kailangan medyo... Tingnan mo, gagaling na yan sila. Medyo feel na nila yung pressure lamang yung kalaban. Kaya sila mahusay eh. Yung huli ko nakas ng execution, kalaban nila yung Reconix eh. Oo. 15k gold lead, talo sila. Pero nung galing silang behind, parang 6k, 7k gold lead yung Reconix, doon sila nanalo eh. So, tignan natin, baka mamaya, big time. Parang feeling ko, in terms of hero talaga, mas tumagal to. Mag-ano talaga ako dito, mag-nemesis ako eh. Lalo mamaya may potential like double ravage na din, no? For even double requiem for SF. Dire are Parang scanning. tumatagal yan, mas sumasama sa lineup ng Ace. Sanay naman sila sa mga ganito klase ng gameplay. This time around, na-pop naman at least yung borrowed time. Here comes the time zone. Tino with his BKB, punishing the support, pero Ember Spirit, wala siya mahuli sa backlines. There's the Wheel of Wonder, followed by the Ravage, followed by the Requiem, followed by the Wave 4. Pressure ata yung Deleted time. Ember, babalik naman siya agad sa teamfight after mag-commit ng buyback, pero wala nang mababatong skill. Dito yung side ng Nemesis, up na yung Roshan, pwedeng mapunta kay Bob ulit yung Aegis, pero gusto pa nilang may maabutan dito kahit papano. Bakbakan pa Naghahabol kasi. sila, Faceless Void, may kita niya lang si Jabs, pero he is not the right target. 23 Savage dito, nakapagpalipad na naman with the Young Scepter. Here comes the second Ravage, and Palos is dead for 2 Dive back minutes. yan, Paps. He's gone, and that's a dive back. Brewmaster, nasayawan din dito ni Kuya Mumak. Ilang ulti ba meron sila, the baby? Dami song! The Refresher Boys! Talagang big ultimate yun. And one crucial death cost them the game dito, the baby. That's the storyline. Ay, nakita natin, oh. Tingnan mo yung nangyari kay Ty Danter. Oh. 2 times nag-ravage. Yung SF, ganun din. 2 times nag-requiem maps. Radiant's top tower is under attack. Okay na. Pataya pa dun yun. Hindi naman nata magro-Roshan to. Parang kung ikaw yung Nemesis dito, lumipat si Roshan, ito na yun. It's time para bumasag na lang. Ganun lang ah. Naibak siya pa dun eh. Yeah, this is gonna be a mega cramps. Di pa naman tapos yung game. Madedepend pa ng Emperor kahit pa paano to. Pero remember, isa rin siya sa mga heroes na nag-buyback kanina. Wala na kasi papatay talaga sa Morph Boss. Eh. Tingnan mo naman yung item nito ni Savage. May satanic na siya. And alam din ng alam din ng Nemesis dito yung win condition nila eh. Prolong natin yung game. Tapos, Drag lang. oo. Ang worst case kasi doon, hindi naman natalo yung X. Yung sa mistake sila na natapunan eh, the baby. Nabutasan sila Doon sila nabutasan eh. Yun yung tamang term doon. Nabutasan. Kasi, ang game, yun nga, yung win condition lang naman ng Nemesis is patagalin yung game, magka-item yung Morph Link, then hopefully mabuhat niya yung laro. What yung game, which is ito, nangyayari. Nangyayari na. Ang matindi, hindi lang yung Morphing eh. Kahit itong SF na Tay Danter, nagkabilang bigla eh. And here comes the toss play again. On to the Requiem para kay Mac. Grabe yung combo ng dalawa.
Napatay pa rin si Palos. Oh. Kamot. Eclipse na patay pa rin si Kamot si Christian Mark. Sabi niya yung effort ko. Down the drain. Megas, mga kaibigan. Patatayata nila si Morgan daw. Gusto nilang ulihin. Hold the line lang the baby. Ano po yung hold mo dito? Hold the line lang. Negative ka masyado. Kaya pa yan. Ito na, dito na nasusubok yon. And Shanks catching Morphling. There's the silence. Time zone. Ngayon ka kumulit na baby. Strike up mo na Savage. Tatagal siya rito. Silence. Pero here comes Palos. Tutulungan na rin niya yung kanyang mga teammates. 10 years bago mamatay si 23 pero okay lang. Namatay. As long as na takedown, basta napatay, pwede na. Kesa itawag na hindi napatay, no? Oo. And sila ang pwede mag-force ng buyback. Kaya nila mag-push dito the baby. Both heroes naman may buyback pero may mga Ravage. Magkakaroon na rin ng Requiem yung SF dyan the moment na tumapak sa linya yung side dito nila Palos. Yun nga yung masama eh. Nakaisa sila doon dahil paback na yung Nemesis din wala pang spell. Pero as long as up ata yung spells dito ng Nemesis. Di ko lang pansin na fight eh. Wala namang bigay ditong apat doon eh. So, ano to? Gagalingan mo lang? Tamo nga ba? Baro tayo. Nangungulit pa nga si Q eh. Libreng ages na ayaw pa niyang ibigay and hindi kaya nilang dalawa the baby. Opo. Pinabasa-basa pa nga sila. Tutulungan pa sila doon. Pinabasa-basa pa sila nung lifeguard sa taas. And now, tatalo na nga si Q with the Requiem play coming in from Mac and sa dalikod. Mararavage yung dalawa. Tino and Balos. Ba't ang dami? Tatlo ba Requiem mo, boss? Grabe ka naman. Pero ata, pwede ito pa rin. Papasok Ember Spirit. Radiant's middle tower Kaya naman nila. Subukan lang nila. Ravage na naman! Wala naman 23 Savage for 20 seconds pa. Kinamit lahat ng ulti doon. Pwede na nilang i-Roshan. Makulit din Nemesis. Makulit din yung Nemesis na baby. Pero yung base nila, no? Yung mga tier 4s. May mga tier 4s pa naman, the baby. Walang dapat ikakaba. Okay. Crazy time. Makasim din yung ano dito, Nemesis, the baby. Teka lang, kukulit pa ulit si Q, Pero Aegis will be secured. Nandun yung Yule Scepter. Tino naman din, babax out lang dito yung mga haharot. So, Aegis secured for 23. I mean, Palos. 23 dito, I am Scotty completed na para sa kanya. Ayun, at least nawa niya Aegis. 2 times pwede pa tayo siya pa rin. And BKB for Bob with 9 seconds. Makakasayaw na siya ng maigi rin dito. Yun nga din kasi talaga yung problema nga ng lineup nila. Like, may timeline ka nang hinahabol, bawal pa magkamali. Kasi, nakita mo naman ang galing na nga nung X lagi silang ang dami. Yung isang pick-up lang talaga yung Palos to rule them all. Doon lang umikot yun, boss Nabuta, sabi mo nakahinga sila nakahinga Nabutasan. Nakahinga sila dahil dun sa pagkakapitas ni Palos na yun. Sa'yo muna talaga to. Naniniwala ako dito sa'yo to. Yun yung mga Puminoy moments kasi din na hindi natin naiiwasan. Yan, dyan tayo na-abuse ng mga other region, Pag yung Southeast Asia, may certain part ng game na tatalong tong mga to. Antayin lang natin, Mangyayari talaga. Mangyayari. Ayaw naman nating maganap yun, pero parang kada game pwede mo expect na may ganung moment. Siguro okay pa yon the baby. I-let go natin yung peak off dun. Yung sa Pusha Tier 3. Isa din yung dalawa. Back to back kasi si Sulap dun Pero nagulat lang siya, nang-views talaga siya. Wala namang pang break sa kanya, Pops Namatay sa crit. Enough yung damage, Oo, parang siguro nung natoasbak siya, 2 times nag-crit yung normal ni Morph. Yung hindi na nag-proc ultimo, di na bumaba ng 400 plus buhay mo. Isang deletan yung nangyari. Bagay, kung naka-max AG ka nga naman dun sa item kanina ni Morph, pwedeng mga 1-2, 1-3 natin. May chance na ma-burst ka. Hold the line, the baby. Hold the line. Hold the line, and kung ikaw din naman si Nemesis kayo, mag-defend kayo ng Mega Cringe dyan. Yan yung sinasabi mo dyan. Diyos ko. What can they do? Canon event, biglang kakano. Sa true, boss. Since the beginning of Dawn. In the beginning, sabi nga ni Jules, in the beginning. Speaking of Jules, panahon pa nila Jules, may ganung ano na talaga, di ba? In the beginning. Tendency tayo, no? Somewhere along the line, may part na may moments. Kita mo naman, kahit si Januel, naka-agalims na rin dito. Nag-iwisik-wisik na yung payment arts Ang hirap na pumatay, Paps, tapos nag-windbreaker pa to. Annoying na si Kuya Mokyo.
Tino naman is going for Abyssal Blade. Siya na nga kasi yung right clicker. Wala nga kasi yung right click. Naka-octa rin kanda nga si Solap. Ang problema, paano mo lalabanan ng sapakan to Morphling? Mautak din yung Nemesis dito. Ay nila force yung issue. Antay nila ma-expire muna yung Aegis. Kagandaan naman dito, may buyback na. No, yung tropahang execration. Cooldown na lang ng 40 seconds. Si Ember dyan, kulang lang ng 500 gold. Si Palos, para sa mga buybacks. Teka, paano ba execution nila dito? Dapat may ma-burst sila kapag kunyari may na-change, ganun. Yung time zone kasi, pwede naman siguro at least lumalaban sila ng 5v5 dun sa loob ng time zone dahil malakas yung hero nila sa bottom. Pwede ibang talunan si Palos with a quick burst. Di naman mahuhuli ni Kuya Q for that toss play again. Kumike-click kasi siya, boss. Kaya nga pumalo pa ng konti. Gusto niyang ipalo yung buto. Yung tier 4. Naghihingalo na dito. Isa na lang. Post na yung throne. Gusto ko talagang itos dito si Solap. Hindi na takot yung Nemesis kahit may Aegis. Gusto nila patayin 2 times and here they come. Ember catching Tidehunter but not the ideal target. Pinibait lang pala sila, pinapaalis. So sumabasag si Morph, gano'n. Kaya nga, ganun yung ginagawa nila dito the baby. Crypts are swarming in. Unlimited crepas de leches dito sa base ng execration. Here they come. At least lalaban sila with the Aegis and now with the borrowed time. Plus the time zone. Nakakite and void went down. 3 critical yung sinalo lang naman. And now mapipita sa unang buhay. Dito yung Abaddon. Wala na siyang Nahulog na rin yung Gem of True Sight. Nasa baba siya ng low ground. Makakapag-dagger out. Wala siyang borrow time. Yes, there's the Mystic Flare pero hindi na iniinda yung kaninang masakit na spell. Yung execration dito, Nemesis. There's the Ravage Requiem play. Auto buyback for Palos. Wala silang time zone. Lalaban na lang mga kaibigan dito si Kuya Dino. Problema lang, ang sakit na nung right-click damage nung Morphling. Shiva's guard, kiting game, Bob might go down, Ravage! Hindi tumama mga kaibigan, nakapag-BKB and nakapag-slide din at the same time. Here comes the Ember Spirit, but there's the Will of Wonder. Dalawa sila dito, tumingin sa bagwa ni Chris mga kaibigan. Feng Shui, Jay Manalo, pasok! Sa puso. Pwede na. Ito na, dive na si Solap dito. Year of the Cow, ang hero ni Palos mga kaibigan. Pag silip niya, may baka siya nakita sa highway. The baby. Napiling ko na patingin si Palos dun kasi Year of the Rooster, Pops. Hindi, cow siya. Sakay-sakay siya yung cow eh. Diyos ko. Year of the Cow. Nagdadali yung execution pa doon. Ang ganda ng bawi ng Nemesis. Sobra. Kumbaga, parang kahit pa paano, sabihin natin, ang hirap man nung nangyari sa early nila, sobrang na-control talaga nung X yung buong early to mid game. Kaso yung one pick up away lang talaga, feeling ko doon lang talaga nag-start eh. Like, tama naman, nakuha nyo yung Aegis. 9k gold lead na kayo, magdidikit-dikit na lang kayo, babasag kayo ng tower nun eh. Speaking of Feng Shui, the baby, hindi pala Jay Manalo. Jay Natalo. Jay natalo yun. Jay Natalo. Yun lang, Sabagay, no? patay Yun siya sa talaga ending eh. dun eh. Patay siya sa ending dun, the baby. Jay natalo rin yun. Unfortunately, wala. Take ni Solap ang ganap na yun. Ano? Sorry, miss. It happens. Sorry, miss. Nangyari talaga. Yeah, it happens. Pero alam nyo naman yung capability dito ng draft din ng Nemesis eh. Late game talaga, secure mo kay Savage. More playing, maka-farm siya, and then makikita mo, buhatin niya talaga yung game. Ganoon na nga yung nangyari. Nakita naman natin, nag-pull item yung Morphling. And worse, kasi pati yung dalawa pang may big ultimate, no? Yung Requiem Ravage. Wala na, dalawa na yun. Refresher. Dalawa yun, si refresher. Parehas may agalim sa refresher. Diyos ko, Solap. Kahit magkamali ng isang beses, papasok at papasok yung Di, isa. pero yun talaga yun, parang after ng drop, no? Parang, sabi ko sa'yo, mas madaling laruin yung hero ng Mas madaling laruin yung hero dito nung Nemesis. And kung ganun nga yung nangyari sa Exe, gumawa ka ng drop na bawal magkamali. Yun talaga yung sakit. Isang pagkakamali lang yun, na napitas lang talaga yung isa eh. Doon lang nag-start eh. Doon na puruhan. Oo, so paano yung comeback nun? And ipakita mo na direct, sino ba ang ating MVP dyan? It's gonna be 23 Savage with a solid Morphling gameplay dito. Sa lane, Pops. Talaga. Inapi na nga nila to eh. 2 times namatay ito ng sobrang sama. No? And siya ang ating player of the game. Makabawi ba execration or magpo-proceed yung Team Nemesis sa upper bracket finals? Malaman natin yan sa ilang sandali. Don't go anywhere. Magbabalik kami. Promise, Dagger out. Peace.